Oh, pero kita ninyo, ang ganda-ganda nitong ano. Ang ganda, sabi ko nga sa inyo ay ano ko lang to oh ito. Ito si Karen Davila, we may not agree with her sa lahat na karamihan ng kanyang mga panayam, statement at kung ano-ano pa, mga personal na opinion niya. Pero dito pinakita niya kung gaano ka luka-luka ito si Luistro. Kinawawa niya si Luistro dito sa interview na ito Oh, kasi nga ang sinasabi dito ni Karen Davila, hindi kayo dapat naghihiring. Kasi hindi nyo trabaho yan. Binigyan niya ng senaryo si Luistro dito, kita mo, natameme si Luistro. Ito panoorin ninyo to, napakaganda nito. Etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say hypothetically, you have to remember they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is... Diba? Ang ganda ng sinasabi ni Karen Davila dito. O what if kung si Poa part ng strategy ng legal team ni VP Sara? And sasabihin niya sa Congress na we have a strategy in place and yung mga tanong nyo or yung mga sasabihin ko dito may jeopardize yung strategy namin. And since this is not the impeachment court, we are not going to answer the question. We are going to answer it in a proper forum, which is the impeachment court, which is the Senate. Anong gagawin nyo kay Poa? Ikukulong nyo? Diyan ngayon magkakaproblema. Yun yung sinasabi nito. Anong gagawin nyo kay Poa kung sakaling hindi siya sumagot? O kaya halimbawa kay VP Sara, kung nagpunta siya diyan, i-interrogate siya tapos hindi siya sumagot. Ano ang gagawin nyo sa kanya? It's the role of the members. You know, he can choose not to answer. The members are but you know what? A investigators. person can choose not to respond. It is within the... The members are the investigators. Ba't kayo nag-iimbestiga? Bakit kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo naman trabaho ang mag-imbestiga. Ang trabaho ninyo is to check if there is a probable cause. Yun ang trabaho nyo. Hindi yun investigation. Pwede lang kayong mag-imbestiga in aid of legislation. Diba? Yun lang. As far as I know, I may be wrong, pero sa pagkakaalam ko, ang Congress, meron silang investigative power in aid of legislation. Kung may legislation kayo na gagawin. Kung meron kayong batas na gustong i-upgrade o i-update, baka obsolete na. Yon, doon lang kayo pwede mag-imbestiga. Pero mag-iimbestiga kayo dahil dito sa kaso, hindi naman kayo mga investigator. Di ba sinabi na sa inyo yan ni Pangulong Duterte nung nagpunta siya dyan? Why are you interrogating me? You are not an investigator. Di ba? Tinatanong, yes or no? Anong yes or no? Di ba ginaganon siya ng mga makabayan? Ang sagot dito, yes or no? Anong yes or no? Okay ka lang? You are not an investigator. Hindi mo ako dapat tanungin ng ganyan. I am a resource person. Tapos sabihin niya na investigador. Yung mga kasama daw niya sa Justice Committee will act as an investigator. Paano pwede mag-imbestiga yung mga bias? These are the very same people na pumirma sa impeachment ni VP Sara nung nakaraang taon. These are the very same people na inakwit si Bongbong ngayon, impeachment. Tapos mag-iimbestiga sila kay Inday Sara, ang mismong nagpasa ng mga kaso or nag-endorse ng mga kaso sa sa Secretary General. Yung mismong mga miyembro ng ng committee na yan. Di ba? So, ibig sabihin, may bias na kayo. Ba't kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo naman trabaho yun. Ang trabaho nyo is alamin whether itong kaso na to matibay o hindi. Kung hindi matibay, dismiss. Kung matibay, diretso na sa korte. Plain and simple. Anong sagot? Right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko
aren't you already crossing the line at this point by you're actually, ang pinapasabihan nyo are probable evidence. Ha? Na durog si Ale, no? Durog na durog. Putsang ina, lumabo yung paningin niya. Gumanon siya, oh. Karen Davila pa lang yan. Paano ko si Inday Sara na yung kaharap nyo? Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Powa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you? He has to cite the ground for refusing to Okay, respond. so Yun na nga yung ground niya eh. Ang ground nga niya is, this is not an impeachment court. I will only say what I need to say pagdating sa impeachment court. O, paano kung yun yung sagot niya? Iko-contempt niyo siya? Bakit? Eh, hindi naman kayo nag-iimbestiga. Kung ayaw niyong sumagot, karapatan niya yun. If ayaw nilang sabihin yung strategy nila, dahil hindi pa naman korte yan, eh, karapatan niya yun. So pagka ginawa niya yun, iko-contempt niyo siya? Dyan ngayon yung sinasabi na, pucha, lumalagpas kayo sa kapangyarihan nyo. a possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the proceeding. necessarily. Is that the They reason? can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O Well, paano yun? it will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting But how far can you go? Yan resource ang persons tanong ko. in contempt, no? It Okay. will depend on O, diba? Di iko-contempt nyo. Huli kayo. Ay, nayari kayo. Yan ngayon. That is the reason why hindi talaga dapat pumunta si Inday Sara dyan because yan yung strategy nyo all along. At pinapatawag nyo itong mga personalities na ito because gigipitin nyo sila para makakuha kayo sa kanila ng impormasyon para makapalakas pa yung mga kasong hawak ninyo. Yan yung mali. At ito, pag nangyari, nako, pwede talagang questioning na naman ito sa Supreme Court. Tapos kasalanan naman ni Inday na hindi kayo sumunod sa patakaran. Yari kayo ngayon dyan. Yan ang sinasabi natin. how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Hindi, kailangan mong i-acknowledge that a person has the right to remain silent. O that the person has the right to not answer your query if sa tingin niya, mapapahamak siya. Dapat i-acknowledge mo yon. And dapat, ngayon pa lang sinasabi mo na, hindi kami dapat mag-contempt. Kasi, hindi naman ito investigation in aid of legislation eh. Oo, this is just a clarificatory. Ngayon, kung ayaw magsalita, ayaw magbigay ng clarification, kung ano yung hawak nyo ngayon na ebidensya, which is, ang ingay-ingay nyo, sabi nyo, marami kayong hawak, yan na yung gamitin ninyo, papunta sa, trial proper. Walang mako-contempt dito. Basta inimbitahan namin sila, we will ask them questions, it's up to them if they will answer or not. Pero I hope they will answer para maliwanagan yung taong bayan. Hindi nyo naman responsibilidad na maliwanagan yung taong bayan eh. Kasi para maliwanagan yung taong bayan, dapat nandoon yan sa Senado sa impeachment mismo. Doon magkakaliwanagan sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi pa trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. That's my question if you go this way. Di ba? Wala, nga. Kay Karen Davila pa lang, hindi ka na nanalo sa debate eh. Si Karen Davila pa lang, nabisto niya na yung plano niyong gawin. Kasi nag-iingat din si Karen Davila eh. Na ayaw ni Karen Davila na magkaroon ng violations na naman itong Congress. Because if they continue doing this, anong sabi ni Powa kanina? Na we might seek the intervention of Supreme Court again because the reason why hindi natuloy yung impeachment proceeding kay VP Sara noong 2025 dahil sa kagagawan, kabulastugan ng Congress, hindi sila sumunod sa proseso. So ngayon, ganun na naman, ginagawa na naman nila. Ano ba talaga? Gusto nyo ba talaga na mapanagot si Inday Sara o gusto nyo lang manggulo?
Kasi aminin nyo na wala talaga kayong hawak na ebidensya kay Inday Sara. Oo, kaya gusto nyo pang mag-imbestiga. Di ba? Oh, ginawa nyo na yan kay Attorney Zulica noon eh. Kinulong nyo ng matagal. Ginawa nyo na yan kay kay Grijaldo noon eh. Grijaldo ba yun? Grijalde, yung coronel. Ang tagal na nakulong, 6 na buwan. Oh, di ba? Oh, yan ang problema sa inyo. So good job ka diyan, Karen. Alam ko naman na gusto mo ma-impeach si BP Sara, pero good job ka. Oo, na talagang kinanamo dito si Luistro. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos